Sa punto pong ito, makakausap natin live ang spokesperson ng MRT, si Attorney Hernando Cabrera. Magandang gabi po, Attorney Cabrera. Magandang gabi, Jessica. Magandang gabi sa ating mga viewers. Maganda po yung binanggit kanina ni Secretary Abaya. No? Humingi na siya agad ng paumanhin sa mga pasahero ng MRT dahil dito po sa panibagong abiryang ito. Kaya lang, kailangan ho siguro nating pag-usapan, Attorney, paano ho nangyari itong ganito na parang doble aberya ho yung nangyari? Kasi may tumirik ng tren, itinutulak lang, solusyon na nga dapat yun pero parang Murphy's Law ba ito na talagang kung may papalpak, papalpak. Parang doble aberya nga ho. Tama yun, Jessica. Actually, yung procedure na ito, talagang ito yung pinaka-safe na procedure natin. Ito yung, kumbaga, ito yung standard operating procedure natin. Nakakuan ito naka-base ito doon sa idea na yung sirang tren at saka yung good na train pagkakabitin mo through a coupling system. Kung mapapansin natin, yung ating mga tren sa MRT3, tatluhan yung ating bagon. So, bawat bagon, nakakonekta sila through a coupler. So, yung sirang tren na tatluhan, ikinabit natin dun sa good na train na tatluhan din. Opo. So, automatic yun, meron tayong coupler. So, by coupling the two trains, makokontrol mo ngayon yung sirang tren. So, nakasalala yung procedure natin dun sa coupler na siya namang bumigay. Yun ang sa kasamaang palad, bumigay yung coupler natin. At yung pangharang, tama ho ba? Yung pangharang na inilagay sana para titigil siya dun sa Taft Station, bumigay. Mukhang hindi ho kinaya rin yung tren. Yes, Jessica, yung tawag natin dyan technically at yung buffer, yung buffer na iyon yung ang function nun, sa dulo ng release, sasaluhin niya kung merong mag-overshoot na train, sasaluhin niya. Tapos unti-unti niyang i-break yung ating train na runaway. Ang nangyari, parang nasobrahan yung bilis ng paparating na tren at hindi niya kinaya. Yung buffer stop na yon, Jessica, ang design nun is to sustain 15 kilometers per hour na speed ng train. Kaya lang napansin natin na malakas yung dating niya. Such a way na talagang binangga niya ito at talagang inararo niya. So yun ang isa sa mga tinitignan natin, yung ano ba ang naging speed ng ating mga trains nung paparating sila ng Taft Station. Okay. Pardon me, Attorney Cabrera, pero di ho ba parang pagka may proyekto at nagpaplano ho ang mga namumuno, talagang meron kang backup. Kumbaga, backup to the backup. Ito ho, backup to the backup to the backup, nag-fail po lahat. Parang ganon, Jessica, no? Kaya yun ang gusto naming makita ngayon, In fact, isa sa mga naging kautusan ngayon ng DOTC is magkakandak tayo ng fact-finding investigation para ma-determine natin lahat. Unang-una, nagkaroon ba ng human error doon sa pag-couple natin, yung procedure na ginawa, tama ba? Pangalawa, nagkaroon ba ng technical problem yung coupling system natin in such a way na bumigay siya nung tumatakbo na sila? Pangatlo, ano ba ang speed ng dalawang tren nung sila ay bumabiyahe? Such a way na nung bumigay siya at tumama siya doon sa buffer natin, hindi siya kinaya ng ating buffer. So, lahat yan, pinapaimbestigahan natin at gusto nating malaman kung ano ang naging dahilan sa mga naging failure na ito. Ang isa pa hong, pasensya na ho kayo hong nakasala ngayong gabi, pero kailangan ho kasi tanungin lahat ito Ang isa pa hong hindi maintindihan, Attorney, bakit daw ho kasi hindi nalang pinababa yung mga pasahero nung tren na nasira, yung bad train na tinawag muna for purposes of discussion. Kasi yun yung naging problema nung tinutulak, yung ang nagtulak walang laman pero yung itinulak, may laman pa rin mga pasahero. Ngayon tuloy yung nadiskarel, nung lumagpas, yung nag-overshoot, yung first na bagon pa naman, yung unang-unang coach, yun pa naman yung sasakyan yata, yung na-segregated, yung mga kababaihan, yung mga buntis, yung mga senior citizen, ayun tuloy, may mga nasugatan po. Tama yan, Jessica, malaking katanungan yan kanina pa kung bakit hindi na lang pinababa yung pasahero nung nasirang tren. Unang-una, Jessica, ang SOP natin, kapag tumitigil ang isang tren sa pagitan ng dalawang stasyon, bawal na magbaba ng pasahero. Two things kasi. Number one, masyadong mataas yung floor clearance ng ating tren doon sa release. More than a meter. Para makababa ang ating mga pasahero, kailangan nilang tumalon. Pangalawa, bawal din na maglakad ang mga pasahero sa release kasi napakadelikado. Unang-una, bako-bako yung area, graba yung lalakaran nila, and then may mga bakal doon, nandun yung release. So, napakadaling matapilok, napakadaling madapa yung ating mga pasahero. Pangatlo, gumagana yung isang linya ng ating relay. So may tumatakbong tren doon. So there's always a possibility na pwede silang mahagip ng tumatakbong tren. Pang-apat,
yung linya o yung kawad ng kuryente natin doon sa taas ng ating relays, 750 volts po ito. So, kung ano man ang mangyari, pwede silang makakuryente doon kung sakaling may mapigtas doon na nakable. So napakadelikado. Basically, napakadelikado na magbaba ng pasahero at hayaan natin silang maglakad sa relays. So, kaya nga ang ating standard operating procedure na pinaka-safe is ganun nga, magpapadala tayo ng bakanting tren, ikakabit siya doon sa sirang train at itutulak niya. Ito nakasalalay lahat doon sa coupling system. Sabi ko nga, ang naging problema natin, yung inaasahan natin na coupling system, yun ang bumigay. So yun ang gusto nating imbestigahan ngayon kung bakit ito bumigay. Okay. Attorney, educate nyo pa nga ho kami further dito po sa MRT. Yaman din lang na napakarami po nating kababayan na ito ho ang inaasahang mode of transport. Ano ho? Ito hong mga tren na ito, may brake system ho yan di ho ba? Yung po bang nagkaabiryang tren, yung bad train, wala ho bang brake system yan para sana hindi siya nagtuloy-tuloy? Magandang tanong din yan, Jessica. Ganito, ang computerized automatic na protocol ng ating mga tren, kapag nasisira yan, automatic kumakagat ang brake. Yan ang protocol niyan. Ang reason for that is maiwasan ng runaway train. So kanina, nung nasira siya, may mga pasahero ako naririnig na parang may pumutok. Actually, in my experience, kapag ka nakasakay ka sa tren at papalo ang emergency brake, parang makakarinig ka ng putok. Kasi talagang napakalakas ang tama ng emergency brake. Talagang magbo-boom ng malakas yan. At pag boom ng malakas yan, sigurado yan, may mga usok kang makikita kasi nga yung friction na mangyayari. So ganun ang nangyari kanina. Pagkasira ng tren, kumagat na kaagad yung ating emergency brake. So nag-clamp yun. Hindi siya makakagalaw. So nung dumating yung tren na magtutulak, the only way na maitutulak siya ng good train is kakalasin mo, i-disengage mo yung kanyang brake para maging freewheeling siya. Ang problema, pag naging freewheeling siya at sira nga yung tren, hindi na gumagana yung ibang system niya. So yung emergency brake na inaasahan natin, wala na yon. Nakakuha na siya, naka-freewheeling na siya para lang maitulak siya. Okay. Kaya lang, magdidepende ngayon tayo, everything will boil down doon sa coupling system natin. Attorney, pagka may mga ganito hong aksidente na nangyayari, sinasabi natin, pasalamat na lang tayo at ito lang ang inabot natin kasi sugatan at ay walang malubha naman po yata. Sana gumaling po mabilis yung mga nasugatan. Kaya lang, ang hindi po talaga maiwasang isipin ngayon, kahit nag-apologize po si Secretary Abaya kanina, sa dinami-dami rin naman ho siguro ng tinitiis ng mga kababayan natin sa MRT dahil alam naman nila mabilis ito, hindi ka na matatraffic. Kaya lang parang araw-araw na lang ho yata ginawa ng Diyos, tinitiis ng napakarami nating kababayan yung mahabang pila, mainit, nagkakaabirya pa. Paano ho ba ipapaliwanag itong nangyari ngayon na ganito pa, napaka matinding aksidente na, hindi na lang ito yung mga minor na abirya talagang nadiskaril yung unang bahagi po ng train na ito. Tama yun, Jessica. That is the reason why na ito yung panawagan yung action ni Secretary Abaya na magkaroon ng fact-finding para ma-determine natin lahat kung ano talaga ang naging sanhi ng aberya kanina. Yun namang nabanggit natin, Jessica, na siksikan, maraming pasahero. Ang punot dulo niyan, Jessica, is talagang kulang na. Yung sa MRT3 system, talagang kulang na tayo ng trend dyan. That is the reason why na nagkaroon tayo ng bidding nung nakaraan para madagdagan natin itong mga bagon natin. In fact, yung first delivery niyan will happen next year. Tapos makukumpleto yung full delivery ng mga additional trains natin by the end of 2015. Nakakasama lang, maghihinga lang po ako sa inyo ng medyo hinanakit. Kasi nakakasama lang po ng loob. Ang tagal ho ng tiniis din nating sakripisyo sa paggawa po ng MRT na yan. Noong araw, nung ginagawa pa lang yan, sinasabi sa atin, tiis-tiis lang kasi pag nagawa yan, giginhawa naman ang buhay, etc. Tapos ganito ho yung inabot ngayon. Pasensya na ho kayo. Well, naiintindihan ko yan, Jessica, at ulitin ko ulit yung hingi ng pasensya at saka sa ating mga pasahero. In fact, kami rin ay nalulungkot sa ganitong nangyari. In the past, nagkakaroon tayo ng mga aberya, pero talagang napakasakit pagka nagkakaroon tayo ng mga injuries. Siguro kung nagkaka-aberya tayo, okay pa yan, pero the moment na meron na tayong pasahero na nadidisgrasya, is talagang malaking bagay na talagang napakasakit para sa amin. At kaya nga ang instruction ngayon ni Secretary Abaya, lahat ng gastusin ng ating mga pasahero na injure
sasagutin naman po ng DOTC MRT3. In fact, kasama ko ngayon si Secretary dito sa San Juan de Dios at binisita namin itong mga pasahero na na-injured at ini-extend natin yung lahat ng makakaya natin para sa kanilang mga medical needs. In the meantime, Attorney, baka may importante po kayong announcement. Bukas ho ba ang MRT? Normal po ba ang operations? Ano ho bang mga pwede nating iparating sa ating mga sumasakay ng MRT? Well, unang-una, Jessica, tumatakbo po, operational po ang MRT3. In fact, kanina yun ang sinakyan ko all the way from DOTC kanina. Pumunta ako ng TAF, yun ang sinakyan ko. Kaya lang, since isa lang yung nagagamit natin na loading and unloading area doon sa TAF station, Opo. nagkakaroon ng delay yung mga paparating na tren. So lahat ng tren galing ng north, pagpapasok na sila sa area ng TAF station, talagang naghihintay sila kasi hinihintay nilang matapos muna yung loading at saka yung unloading at saka loading ng tren na nandun sa TAF station. Kapag natapos na yung unloading niya at saka loading niya at nakaalis na siya, dun pa lang makakapasok yung kasunod na tren. So nagkakaroon tayo ng delay. But nonetheless, tuloy-tuloy po ang operation ng MRT3 system. Okay, bukas ho, papasok pa rin yung marami nating kababayan sa MRT umaasa. May ano ho ba, pagsisikip, madadagdagan ho sigurado yung volume lalo na dahil nabawasan po tayo ng tren. Tama yun, Jessica. May nabawasan tayo ng isang tren. So malaking bagay yan. Ang isang tren na hindi natin nagagamit, ang katumbas niya is mga 900 na pasahero na hindi natin maisasakay every oras. So bukas asahan natin na talagang hahaba pa yung ating mga pila kasi nga nabawasan tayo ng isang tren. Pangalawa, kakaroon tayo ng mga delay, lalo yung manggagaling galing ng norte papuntang south kasi nga pila, halinhinan lang yung loading at unloading sa TAF station. Okay. Maraming salamat po, Attorney Cabrera. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo sa State of the Nation ngayong gabi. At maraming salamat din po at matapang yung hinarap yung maraming tanong ng bayan, lalo na po yung mga nasugatan dito sa panibagong aksidente ng MRT. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat din po.